tingin, parang bituin. Liwanag mo'y di kayang tapatan ng dilim. Ngiti mong kay tamis, ako'y natutunaw. Sa bawat sulyap mo, puso ko'y nauuhaw. Parang hangin na banad, kung dumampi, presensya mo'y Hindi mo na ako mabubuli. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Bulihin mo ako ng bulihin, hindi ako magpapabuli sa'yo. Siya yung tumawag sa amin ng peke, la Street Outlaws. Sinabihan ko, peke si Street Outlaws, peke si Noglex, peke si Sniper Wolves. Siya yung nagsabi sa amin, matanda ka pa naman, hindi ka magpakatanda. Magpakatanda ka. Sa'yo, tinanong kita, bakit natawag mo ang scammer? Kasi sabi mo, ang only reason why you're calling me scammer because I'm gonna be parting with those so-called scammers. Sabi mo yan. Galing sa bibig mo yan. Tanggal ako ng salamin, sasabihin ko sa'yo, wala akong in-scam sa'yo. Ni piso. Alam mo sa sarili mo yan. Alam mo sa sarili mo yan. Sinasabi mo lang yan kasi nga, ang dahilan mo, again dati, kasi nga, nakipag-party ako dun sa kuno ng scam or ng scam sa'yo or nakahalubilo ko, di ko alam kung sino man ng scam sa'yo ron. Diba? Yan ang dahilan mo lang. Kaya, diba? Yan lang yung dahilan mo. Kaya, tinawag mo akong scammer. Sabi mo, galing na sa'yo mismo yan. Kasi guys, siya yung taong kasi may pera siya, nababaliktad niya ang katotohanan. You guys, so good evening sa lahat dito sa Pinas. Good morning sa ibang bansa. Good afternoon kung nasaan mga kayo sa sulok ng mundo, di ba? So itong vlog ko na to, dating issue na to sa ini-issue sa akin ng isang dati kong sponsor, sabihin natin. Totoo naman yan, totoo. Totoo yan na yung sponsor na to dati maraming natulong sa akin. Sa totoo nga, para sa alaman nyo, yung unit, yung GoPro na ginagamit ko ay sponsor niya sa akin. Maraming natulong sa akin yun, sa pag-vlog, sa mga content, kung nasa Bicol pa ako. Marami kaming natulungan na mga tao sa Bicol. Nagpabigay kami ng mga bigas, lahat. Nagpa-feeding kami sa Team Kabady nung nasa Team Kabady pa ako. Tapos ikukwento ko lahat guys para detalyado, diba? So nung nandito na ako sa Manila, okay, siyempre as so weird, diba? So we're under so weird
Kinikilala natin sa Idol Japper na siya ang ating pinuno. Diba, siyempre gusto mong makita sa Idol Japper. So, guys, actually natulungan niya ako. Natulungan niya ako na makapunta sa Bukana. Natulungan niya ako na ma-meet si Japper Sniper. Actually, one time nga, wala akong babanggitin ng mga tao dito na na kasama ko sa team. Pero alam naman nila yun, diba? Yung dating team. Kasi ngayon, team Street Outlaws na ako. Ayan, natulungan niya ako ma-meet ng mga tao ron sa Bukana na makapunta ako ron. At maraming salamat sa iyo. Ipinagpapasalamat ko yun. Wala, lahat ng natulong mo sa akin, ipinagpapasalamat ko yun. Ako yung taong kahit sabihin mo man na, sinasabi mo na wala akong utang na loob, parang hindi ako marunong magpahalaga sa mga tinutulong sa mga dinulong sa akin. Ako po ang taong marunong tumanaw ng utang na loob. Okay? At lahat, kahit ngayon, nagpapasalamat pa rin ako sa iyo. Kahit tinitira mo ako ng tinitira sa YouTube. Okay? Mamaya, huwag muna tayo sa yung magaganda muna na nangyari, guys. Para, in fairness to that person. Okay? But, I'm not gonna mention her name here. Right? Just a precaution. This is just like a precaution for her. Right? So, probably next vlog, pag hindi mo ako tinigilan, pero alam naman ng iba actually kung sino ka, diba? Ngayon, doon tayo sa naipamit na ako kay Japper. Napakasaya ako, guys, napakasaya ko. Again, ang unit, yung GoPro na ginagamit ko, baka sabi, ipinagangalandakan ko po na galing po sa kanya yan. At habang nasa akin, habang ginagamit ko yan, malaking tulong po yan. Naging malaking tulong sa akin sa pagbablog, sa pananalo ko sa challenge, malaking tulong. At again, maraming salamat dyan. Again, hindi ko po hiningi yan. Kusa niya pong ibinigay sa akin yan, yung GoPro na yan. Okay? At lahat ng mga pinulong niya po sa akin, kusa niya po yan. Siyempre naman, ikaw sponsor, siguro hindi ka naman mapipilit. At alam ko po siya ang taong kung ayaw niya tumulong, hindi ka matutulungan. Kung hindi niya kusa, kung wala sa loob talaga niya. Kilala ko po siya. Ganun po siya. Okay? So, ayan. Again, maraming salamat po sa iyo. At again, patuloy akong magpapasalamat sa iyo. Alright? Pero, hindi na. Dumating yung June ako by the way, from Naga. Marami kasing usapan. Hindi ko na ipa-detail yung usapan namin nung pagpunta ko dito sa Manila, kung anong mga plano, kasi wala nang mga tupad din. Pero okay na yun. Kasi para sa sarili ko yan eh. Pero sa akin, may nagkaroon ako ng backup plan naman doon na just in case mag-failed yung para mga plano, may backup plan ako. Ibig sabihin, kahit pa paano noon, mga panahon na yun, nainaipon naman ako ng konti. Para just in case mag-fail, di ox tayo. Makakasurvive pa rin tayo. Kaya nga, andito pa tayo nag-survive. Kahit pa paano naman. Alright. So, again, okay, nandito na ako. June, July, August, September, October, November, December. Guys, ito nangyari. Bago mag-December, ay kung sabihin ko kayo, ang birthday nun ay November birthday nun. Diba? Nag-celebrate pa. Actually guys, nagpadala pa siya sa akin ng pera. Dito na ako para i-celebrate yung birthday niya. Ipunin ang Team Kabady. Diba? Ipunin lahat. Tapos, yun. Okay, walang problema, diba? So, pasalamat siyempre.
kung anong gusto niya na, kasi ganun siya guys, pag kunyari birthday niya or may occasion, ano siya, ma-generous siya guys, na nagpapakain siya sa mga, kunyari sa team siya, nagpapakain talaga siya, right? Ngayon, so basically guys, wala akong masabi. Actually, isa siya sa aking hinahangaan sa kanyang kabutihang loob sa mga tao, sa natutulungan niya. Marami talaga natutulungan pag gusto niya. Diba? May mga tao rin naman dyan na obvious naman na may mga kapin kami dati dyan na obvious, kailangan talaga ng tulong. Hindi naman na natutulungan kasi nga limited, mag-isa lang naman siya. So basically, kung gusto ka tulungan, tutulungan ka talaga niya. Diba? Kasi guys, ang sponsor, hindi naman natin mapipili ka na kunyari, tulungan mo lahat. Diba? Hindi na ganoon. So kasi sponsor nga po siya. So basically, tama lang naman na, kung ano yung gusto niya, doon tayo. Diba? So ako, siyempre, bilang tinatawag niya ako dati katiwalaan niya dito, ay siyempre, natulungan ako ng sponsor na yan. At again, maraming salamat po. Hindi ko po yan binabaliwala yung tulong sa akin, guys. So dati guys, may fund, isa-isahin ko para malinaw. Nagpapadala sa akin ng fund yan, pera sa akin yan, papadala. Oh, yan, pang-feeding mo yan sa mga bata. Kung gusto mong pag-feeding, tapos pag-feeding guys, ganito, nakasulat lahat yan, sulat lahat, alam niya yan, sulat lahat yan. Mismong pag-tricycle, kung ay anong, lahat ng ingredients, mantika, sibuyas, kamatis, lahat, kung ano man kailangan dyan, nakasulat yan guys, kahit sa papel lang guys, kasi sa palengke, alam naman natin na hindi naman tayo makakapag wala naman automated na guys sa SM na, pero guys, lahat nun accurate yun guys, at wala akong kinupit kasi iisa ang adhikain namin guys na makatulong sa mga bata. Kaya ako nga nag-resign ako dati kasi tapos sa totoo lang umasa ako sa kanya na may sponsor na ganito ang puso. So basically, pag ganito ang puso, may gininto ang puso siya, tumulong, sabi niya, sige, babakapan kita mag-vlog. Magbablog ka, ako bahala sa mga mapafeeding Tyron. Yan ginawa namin. Actually guys, may mga time pa nga na ganito. May pera ako, di ba? Binibigyan na ako ng pera kasi sabi niya, para kung may pa-feeding ka, may fund ka na dyan, hindi ka natatawag sa akin o mag-message. Kaagad ka ng pa-feeding kung may gustong kang pa-feedingan. Napaka ganda ng talaga ng parang yung usapan, di ba? Actually guys, may mga time na gusto ko talaga magpa-feeding. Gusto ko magpa-feeding na yung may naisip ako. Pero yung ka-team ko, yung mga team ka-buddy namin dati na may naisip na, dudes, sniper dudes, gusto ko rin magpa-feeding. So, sa akin guys, sa totoo lang, salip na ako magpa-feeding, binibigay ko sa kanila. Alam na yan, alam ng mga dating team ka-buddy dyan. Yung mga nag-request sa akin, ay hindi ko ay babanggitin dito kasi alam nyo naman yun sa inyo. Alam nyo sa puso nyo yan at sa isipan nyo. Diba? Salip na ako magpa-feeding, binibigay ko sa kanila. Magkano kailangan? Minsan 3,000 o si padala. May ganito, may patay, mag-abuloy tayo. Siyempre, lahat ng yan, sasabihin ko muna sa sponsor na yan. Lumihingi si ganito ng ganito, pabigyan na natin. Sige, padalahan mo. Padalahan mo. Tapos minsan may gusto siyang tulungan na nandito sa Pinas. Ang gagawin naman niya, itatawag lang sa akin o mag-message na padala mo si ganito, itong Gcash number, padala mo ganitong halaga. Diba? Ganyan ang nangyari. So basically guys, maganda yung
ano niya, yung loob. May ganito ang puso nga. Okay, ganito na. So, nandun tayo sa November, guys. November, after ng birthday niya, na na-celebrate namin. Na, yun, di ba nga birthday niya, pero pa siya pang naghahanda para sa amin. So, napakabait, di ba? Wala masabi. Okay. Dumating yung December. Siyempre, as sponsor, nagpaalam ako sa kanya na ano po, pupunta po ako sa Christmas party ni Mang Seward. Kasi under Seward naman tayo. Recognized naman ni Japper. At saka yung after ng challenge na yun, ang challenge namin ng Team Tulay. So after nun, so yun, nagpaalam ako siyempre. Actually sinabi ko sa kanya na baka may gusto mga team kabady na sumama, yung team namin dati na sumama sa doon. Ang sabi sa akin, guys, ha? He? Ganun pa? He? Ganun yung ano yan. He? Baka pupunta ron. Ba't ka pupunta ron? Sabi. Ha? Ba't ka pupunta ron? Sabi ko, siyempre, nandun naman yung mga kaibigan natin. Alam mo yung mga kaibigan ko, di ba? Kung sinong pinasasama, again, hindi ko magsasabi ng channel dito. Alam niyo naman kung sino, kanino ako lagi nakasama. Pupunta ako sa kubo, sino yung kasama ko. Alam niyo kung sino yung mga yun, di ba? Kasama ko. Sabi nga, nandun lahat yun. Magkasama kami. Talaga. Baka pupunta ron? Sabi ko, may party. Sabi ko, open naman. Salamat nga pala kay open naman, sabi ko. Tapos nagpalista ako. Nagpalista ako kay, siyempre alam naman natin lahat dito na nung nag-organize lang sila Miss May Santos. Nagpalista ako yung Miss May, yan para kay Edwin Japper, napunta ako. Sa awa ng Diyos, naipalista naman ako. Siyempre, oportunidad ko na yun, di ba? Makapunta sa party. Dinis approve niya. Wag kang pumunta ron. Sabi niya sa akin, pag pumunta ka ron, hindi na kita isusupport. Tinanong ko siya, bakit? Sabi ko, bakit? Pero yan siguro mga 2 weeks before ng party, nagpaalam na ako. Tapos sabi, bakit? Anong reason na bakit sabi ko na ayaw mo pumunta ron? Kasi sabi ko, nandun na may mga kaibigan ko, mga kilala ko naman yon. Tapos may masasakyan pa ako na nakikisakay ako, sabi ko. Alam niyo naman na nasa vlog yun na kung saan ako nakisakay ako kay Maki. Tapos sabi niya sa akin, huwag ka pumunta ron. Sabi ko, anong masama? May magagawa ba? May pagpumunta ba ako ron? May masama akong magagawa pag pumunta ako ron? Or may masama ba pag pumunta ako ron? Sabi ko, basta huwag ka rin pupunta ron. Tapos sabi ko nga, ano nga po ang dahilan? Ang dahilan niya kasi raw, may mga sasama sa party na nang-scam sa kanya. Gaya ng sabi niya, kasi ang Seward malaki yan. May mga tao raw doon na nang-scam. Quote and unquote, nang-scam sa kanya. So, kasi may nang-scam sa kanya, so I'm gonna be partying with those people. So basically, I'm one of them. Sabi niya, pag pumunta ka ron, isa ka na sa kanila na scammer din. Sabi ko, why? Bakit naman ako magiging scammer na nakipag-party ako sa mga scammer? Sabi niya, scammer daw, sabi niya. Diba? And then, hindi naman ako pupunta ron para kunyari, kung sino man yung nag-scam sa kanya, hindi na ako pupunta ron
party tayo, in-scam mo si gantong sponsor, para sa tayo scammer, parang gano'n. Parang hindi na ako punta ron na para i-adapt yung ugali niya kung nang-scam sa kanya yun. Di ba? Yung tinanong ko sa kanya, bakit? Tapos, yun, 2 weeks pa guys, 2 weeks pa bago yung party. Siyempre, nag-live tayo. Napupunta ako sa mga live. Napupunta ako sa live. Tinitira ako ng tinitira niya. Doon na. Kasi sinabi na nga niya sa akin na pag pumunta ka nga ron, hindi na kita support. So, ang nagtaka naman ako, pag pupunta ako sa mga live, mga dati, yung mga kasama namin sa Team Kabady, pupunta ako sa live, tinitira ako. Ako guys, sa totoo lang, hindi ako sanay na may gano'n na. Kasi first time ko na magkaroon ng sponsor, gano'n. Tapos, hindi ako sanay, may tao pa lang gano'n. Na pag hindi nagawa yung gusto mo, ay titirahin ka ng titirahin sa YouTube. Sisiraan ka. Patuloy niya sinasabi, scumbag. Talaga, guys, scumbag. Sa akin, sa puso ko, wala akong in-scam sa'yo. Lahat detalyado yan. Sinabihan mo lang scammer kasi pupunta ako sa party ni Idol Chopper ng So World. Diba? May mga tao raw na nang-scam sa kanya raw. Hindi ko alam kung sino yung mga tao na yun. Hindi ko alam kung sino sa kanila. Okay? Tapos, scammer na rin ako. Ang dami namin scammer doon kung totoo. Lahat ng pumunta rin scammer. Kung ganyan ang isip mo. Diba? Tapos guys, 2 weeks before, so toriting ng utaw kasi nga, hindi naman ako sanay sa gano'n na dito lang ako nagbablog. Baluhan nga tayo sa YouTube, di ba? Hindi ko naman alam na may ganun palang mga hindi ko alam dati na may away-away sa YouTube eh. Ngayon ko lang nalaman talaga eh. So, ang nangyari guys, nakapunta ako sa live. Nakakausap ko siya sa Messenger, sabi ko, pigilan niyo na po yung mga ginaganya, yung mga sinasabi niyo. Kasi alam niyo naman po sa puso niyo, isang lang ha. Alam niyo naman po sa puso niyo yan, alam niyo ang katotohanan na wala naman po ako in-scam. Sabi ko, gusto po mag-usap po tayo. Sabi ko, kasi ako toriting ang utak ko guys. Kasi pag bagbentangan ka ng bagay na hindi mo ginawa. Pero sa kanya, ang dami pupunta sa mga live. Maraming naniniwala sa kanya. Totoo lang. Alam mo, may mga kaptim ako dati dyan. Hindi naman lahat naniniwala sa kanya. Ako, scammer ako. Ganto. Di ba scammer? Pag scammer ka, nanlustay ka ng salapi o nang-scam ka ng pera. Di ba? Sabi ko, hindi ko babanggitin ng pangalan na kasi ayokong magbanggit ng pangalan dito na related sa topic na to. Although yung iba may nabanggit ko pero wala naman, no bearing naman yun, di ba? May kinausap ako, mag-usap tayo. Sabi ko na kasama si ganito through Messenger para magkalinawan bakit. Pero sabi niya, no need to talk. Sabi niya kasi yun nga, makikipag-party nga ako sa mga taong ganyan doon na nang-scam daw sa kanya. Makikipag-party ako, so I'm one of them. So wala. So ako guys, kasi sinabi naman niya na hindi niya ako susuportahan, okay lang, sabi ko. Okay lang, kasi sabi ko, kaysa naman turuan mo kung anong gagawin ko ay okay na kung huwag mo akong support, okay na, sabi ko. Tapos yan, tapos ito pang sinasabi niya guys, sabi niya, bakit? Sabi niya, bakit? Pag na-meet mo ba yung mga vlogger na yon, yung nandun, yung malalaking vlogger na yon, alam niyo na kung sino yung mga yon, di ba? Magiging milyonaryo ka ba? Sabi sa akin. Ha? Sabi ko, kung totoo, syempre gusto ko, di ba? Kung ma-meet ko, may milyonaryo ka agad, na-meet lang, di ba? Sinong taong ayaw maging umasenso sa buhay, di ba? Pero
Logic, sa totoo lang, hindi ko inisip na pag na-meet ko yan, magiging milyonaryo ako. Pag na-meet ko yan, may makikilala. Although nakilala naman na ako ron kahit papano, na-introduce na nila ang channel ko nung, kasi team team tulay kami, diba? Pero wala akong inisip na pupunta ako ron para maging milyonaryo. Okay? Pero syempre, as a YouTuber, logically speaking, hindi ako magiging hipokrito. Diba? Hindi ako maging hipokrito. Logically speaking, syempre gusto ko makilala rin sa lahat. Kasi sa YouTube, multiply yan eh. Dapat addition. Kung ma-multiply pa nga pwede. Di ba? Siyempre marami kang makikilala ng mga vlogger, di ba? Pag may nakilala kang mga vlogger, siyempre mapupromote yung channel mo. Kasi face to face na, di ba? Yan, totoo lang, advantage yan. Advantage din yun. Pero, yung naging milyonaryo ka, bakit ngayon? Ngayon, na-meet ko na sila. Nung last December, di ba? Milyonaryo na ba ako? Tanong, milyonaryo na ba ako? Na-meet ko na yung mga ibang vlogger na punta na ako sa mga ibang vlogger na nakasalamuha ko na naging milyonaryo ba ako ngayon? Di ba hindi? Hindi ako milyonaryo ngayon. Diba? Gusto ko lang, sabi ko, kasi as a vlogger, siyempre nasa world community ka, siyempre gusto mo rin makasalamuha sila, diba? Makasama, diba? Tama na yan sa akin. Parang pagkakaibigan na lang. Sa akin kasi sa channel ko, kumita hindi, wala naman akong pakialam kasi alam ko naman, small YouTuber lang ako. Bonus na lang kung makilala tayo. Bonus na lang. Alright? Bonus na lang. Okay. Asan na tayo? So, yun. 2 weeks, di ba? 2 weeks. 2 weeks na 2 weeks na bago mag-party. Yan. So, kung punta ako sa mga live, tinitira pa rin ako ng tinitira. Tinitira pa. May isang live na talagang 2 weeks na tinitira, araw-araw di ba? Kala mo yung sa lahat ng ayaw kong ginagawa yung ayaw kong marinig yung pinagbibintangan ako ng hindi ko naman ginawa. Yung mga scumbag, ano yung maririnig? Tinatype niya sa comment section. Sabi nga sa akin ng may nagsabi sa akin na it's a libel, cyber libel. Sabi ko, hayaan nyo na yun, sinasabi ko. Pero may isang live na hindi ako napagpigil. Marami nandun. Marami. Hindi ko alam. Na talagang sinagot ko na. Sabi ko, kasi sinasabihan na ako ng scumbag. Sabi ko, ito ang mismong word na sinabi ko sa live. Sa bakit ba sabi ko, may makikitid ang utak na hindi makaintindi na mag-attend ka lang ng party, nasabihan ka ng scammer. Yan mismo ang sinabi ko sa live na yun. Tapos nandun yun siya kasi yun. Tapos after yun lang sinabi ko, kasi alam mo yung 2 weeks ka nang sinasabihan ng scammer lagi ko, kasi ako araw-araw ako nagsusupport sa live syempre sa mga team kabali ko dati nandun susupport ako. Tapos yun ang sinabi ko. Tapos yun ang sa akin, para sa akin actually, sa totoo lang, YouTuber na may sponsor ka, tapos nandun yun, sabihan mo mali. Parang may mali. Pero ang dahilan ko naman doon, kasi naman sinabihan mo na hindi mo na nga ako isusupport, okay lang yun, diba? Tapos huwag mo na akong tawagin scammer kasi wala nang isnis ka mo sa'yo,
Diba? Actually, guys, ayaw kong sabihin yun. Ayaw kong sabihin yun. Pero nagawa ko yun kasi araw-araw na lang sinasabihan ko na yun. 2 weeks. 2 weeks bago mag-party. Tapos, after nun, yun lang sinabi ko. Tapos, ang ginawa ko pa, mga ilang araw, sinabi ko na, pasensya na po, nasabi ko yun sa inyo na. Sabi ko, although hindi ko naman sinabi yung mismo yung pangalan niya, pero wala pa nakakaalam na may hidwaan kami nun. Hindi ko sinabi ang pangalan yun, wala akong sinabi. Sinabi ko na may mga tao makikitid ang utak, sinabi. Hindi maintindihan bakit mag-attend ka lang ng party, sasabihan ka ng scammer. After nun, ang ilang araw, nag-message ako sa kanya. Nag-message ako na sabi ko, pasensya na po. Nasabi ko kasi nagkakausap kami sa messenger ka. Yes. Kasi po, sinasabi niyo po ko ng scammer, wala nang po akong in-scam sa inyo. At alam niyo po yan. Hindi, scammer ka. Scumbag. May mga message pa. Scumbag sa phone ko. Yan. So, again, yun. Wala akong magawa. Yan ang inisip niya. Dumating yung sabi niya, bibitiwan na kita. Although sinabi naman niya dati, bibitawan na niya ako. Okay, sabi ko. Let it be. Punta na ako sa party. Siyempre. Kasi nga, hindi naman ako papapigil sa kanya. Gagawin ko kung anong gusto ko na tama. Saka, going there, actually, wala naman sa, diba? Totoo lang, wala naman sa may pag-party ka lang sa. Tsaka once in a lifetime, o kung maulit man, sana, hindi okay, di ba? Yun, nagpag-party na ako. Tapos after ng party, December, di ba? Yun na, tuloy-tuloy na. Panay na ang umiikot yan sa mga live. Sa mga kakilala namin na team namin dati, umiikot. Yan. Dati hindi pa sinasabi ang pangalan ko. May mga taong ganyan, may mga taong ganyan na mga scammer, mga ganyan, mga hindi totoo. Ang mga yan, ganun lang si ako kasi si ako parang ganito lang si ako, totoo kasi si ako ganun, parang ganun. Tapos may mga tao talaga diyan na na hindi totoo, mga scammer, yan, scumbag. Alam ko lang ako yung sinasabihan niya. Kasi nga, may conversation kami sa messenger. At the same thing or the same words na sinasabi niya sa mga live. Lalo pag nandun ako. Diba? Dati hindi pa niya sinasabi yung pangalan ko. Tapos may isang live, guys, na sinabi na talaga ang pangalan. Ayun na. Dati nun, hindi ako nandun ako kasi wala namang sinasabing pangalan, kasi nga dati nga inisip ko na yung mga baka yung sinasabi niya isa rin patama din sa mga nang-scam sa kanya, or iniisip ko rin na pinapatamaan niya ako kasi nga yan ang sinasabi sa akin. Pero sa akin, wala na sa akin yun kasi alam ko naman, sabi ko, pagsalitain yan, hayaan mo na yan, kasi alam ko naman sa loob ko na wala naman akong ginawa, wala namang in-scam. Diba? Wala namang in-scam sa kanya. Alam niya yan. Diba? Na wala akong in-scam sa kanya. Alam mo sa puso mo yan, na wala akong in-scam sa'yo. Tapos, yun na, diba? After December, yan, marami na kaming may sali na ako sa mga challenge. Kasi sabi niya, you won't survive without my help. Yung pag sinasabi sa akin natin, hindi ka makakasurvive kung wala ako, sabi sa akin. Sabi ka, di okay lang. Sabi ko, kung hindi ako mag-survive sa YouTube, sabi ko may option naman ako magtrabaho, diba? Awa ng Diyos naman ngayon, one year na nakasurvive naman tayo sa tulong din ni YouTube, diba? Kasi sa mga, alam niyo naman kung saan ako sumali mga challenge, sa mga pinanalunan ko, diba? Nakatulong yun, malaki ang tulong sa akin. Yun.
Di ba? Tapos na. At kung uikot siya sa mga, hindi pa niya sinasabi, wala pa siya, hindi siya nagda-drop name kasi hindi na talaga siya dati nagda-drop name. Name drop. Ayan na. May isang live, nandun ako. Nag-name drop. Ay, syempre. Nananahimik ako. Ako, tagal na eh. Tagal na siguro. December, March yata eh, March. Pinababayaan ko lang. Tapos nag-name drop na, inandun ako. Abay sabi ko, mali na to. Pangalanan ka. Pero ang daming tao. Tapos isipin nung host nung mag-live na yun na hindi ako nagsalita. Di ba? Parang tama na. Di ba? Yan, may tumulong pa sa isa. May tumulong pa. May isang katim namin doon. Hindi kita babanggitin kung sino ka. Pero forever na kita yung bablock sa akin. Kasi ikaw pa naman yung taong inaasahan ko na, alam mo, makakaintindi sa akin. Pero, isa sa makakaintindi sa akin. Pero ikaw pa yung tumulong talaga sa kanya na para i-din ako sa live na yun. March yun, March ba? Basta after naman. Sila, parang pinagtutulungan niya ako sa live. Sabi ko, akala niyo bubulihin niyo ako rito. Ako guys, hindi ako magpapabuli kahit kanino hanggang totoo ang sinasabi ko. Di niyo ako mabubuli ang sabi ko sa inyo. Yun, magbangayan kami ron. Mali kung sa mali guys, kasi nga dapat pag-usapan. Actually yung tumulong sa kanya, tumutulong sa kanya ron, tinatawagan ko pa yun, kaibigan ko yun eh. Dating kaibigan, di ba? Pero you're not gonna be my friend anymore. Ang taong tumulong sa kaaway ko, na i-down ako, malabo. Siguro pag humingi ka sa akin ng tawad, mapapatawad pa kita. Hindi kita pagmangalanan dito. Alam mo kung sino ka. Tapos guys, yun nga, nagkabangayan kami ron. Nagkabangayan. Yan na. Hindi, sabi ko, ito ang huli. Hindi na ako makikiano sa kanya. Hindi na ako magpapatol. Sabi ko. Marami akong hininga ng advice. Mga advice. Yan. Na paano dapat gawin. Sa kanya, hayaan mo na lang. Ganito, basta hindi naman totoo. Kaya lang, nag-name drop eh. Siyempre, kailangan kong pumalag. Ang tagal na eh. Nanahimik na ako, di ba? Wala na akong pinapabayaan ko na lang. So, tuloy tayo. So yun, after nung bangayan kami doon sa isang live na yun, alam naman kung sinong nag-live na yun, sinabi ko naman sa kanila. Pasensya na pre. Hindi na ako napagtimpit. Diba? Hindi ko na napigilan yung sarili ko na sumagot. Diba? Iisang sinasabi, wala namang patunayan. Ano yung patunay mo na nang-scam ako sa'yo? Diba? May patunay ka na nang-scam ako sa'yo. Ayun. So, ito na nga, guys. So, March, December, diba? January, February, March, April, May, June, July. July na ngayon, diba guys? Sa pananahimik ko, nagtayo uli ng team yan. Nagtayo ng team uli. Wala yung isang team kabady. Nagtayo ng team. Ayun, wala na rin. Awa ng Diyos. Awa ng Diyos, wala na rin. Meron pa naman yata. Pero alam mo yung hindi na, ewan ko. Kung ngayon naman, lumilipat-lipat sa mga ibang team. Diba? Kasi guys, siya yung taong kasi may pera siya, nababaliktad niya ang katotohanan. Ang gagawin niyan, papalipad muna yan. Tapos pag nagpalipad yan, magsasalita na, maninira na.
ng kaya maninira na, titirahin na ako. Yan ang ginagawa niya, yung tao na yan. Nakikita ko, akala niya siguro na hindi ako naka-busy lang ako sa mga live. Nababaliktad niya ang katotohanan dahil sa pera niya, di ba? Actually sa totoo lang, alam ko may maraming naniniwala sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Ito, ginawa ko yung video na to para kung alam niyo man kung sino yung tao na yan. Guys, kahit usap kami harapan, face to face, sabihin niya sa akin, punto por punto kung mainis naman ako sa kanya. Masasabi ko sa mukha niya na wala. At nakatingin ako sa kanya straight. Ito, tanggal ako ng salamin, sasabihin ko sa iyo, wala akong inis-scam sa iyo. Ni piso. Alam mo sa sarili niya. Alam mo sa sarili niya. Sinasabi mo lang yan kasi nga ang dahilan mo, again dati, kasi ka nakipag-party ako doon sa puno ng scam or ng scam sa'yo, or nakahalubilo ko, di ko alam kung sino man nang scam sa'yo ron, di ba? Yan ang dahilan mo lang. Kaya, di ba? Yan lang yung dahilan mo. Kaya tinawag mo akong scammer. Sabi ko, galing na sa'yo mismo yan. Sinabi ko sa'yo, tinanong kita, bakit natawag mo akong scammer? Kasi sabi mo, ang only reason why you're calling me scammer because I'm gonna be partying with those so-called scammers. Sabi mo yan. Galing sa bibig mo yan. Alam mo yan. Pero, syempre, hindi mo aminin yan. Hindi ko nga alam, actually, hindi ko alam nga ganun sa ugali mo na dati napakaganda, ganun ka pala. At kung alam ko lang, sa totoo lang, nangangako ako, kung alam ko lang na yung kapalit ng lahat ng tinulong mo sa akin ay ang pagbubuli mo sa akin, ang kapalit ay yung pangbubuli mo sa akin, yung pagsisiraan mo ko, humiliation, di ba? Lahat ng tinulong mo, sa totoo lang guys, oo, malaki nang natulong sa akin yan. GoPro pa nga lang, laking tulong yan. Ang laking tulong na yan. Hindi ko na tinanggap lahat ng tulong. Sobrang nagsisisi ako. At sobrang nagsisisi ako na naipakilala kita sa Team Kabady na ngayon wala na. Nagkasira-sira dahil sa'yo. Sigurado ako kung wala ka, buo pa ang team namin. Sigurado ko yan. Kasi nga, bakit nagkasira-sira kami? Kasi nga, yung iba, naniwala sa'yo. Yung iba, ayaw na ng toxic. Diba? Yung iba, hindi na lang sasalita. Pero again, hindi lahat ng Team Kabady naniwala sa'yo. Alam ko yan. Alam ko yan. Lahat ng mga text message ko, may ayokong sabihin kung sino. Again, di ako magdadrop ng Team Kabady dito. May isa akong magturingan kong kapatid sa YouTube. Kasama ko sa team. So, nanonood ka man sa'yo. May sinasabi sa akin dati na, kasi dati, di ba, nagbablog na ako. Sabi sa akin ng sponsor na yan, o bakit hindi ka ba't hindi ka na magtrabaho? Gaya na yan, may trabaho na siya. May iba nga akong plano. Tapos may sinabi lang ako sa message na sa kanya na, hayaan mo lang siya, sabi ko magtrabaho siya. Sabi ko, may ibang diskarte naman ako. Sabi ko sa itong word, iba naman sabi ko ang utak ko sa kanya. Yan sinabi ko. Ay, bye! May group chat sila. Gumawa niya nung wala na ako, gumawa sila ng group chat nung bagong team niya. Apa yung sinabi raw doon,
wala raw utak, parang pinapalabas na wala raw utak. Sinabi ko na walang utak si yung tao na yan. Hanggang ngayon hindi pa kami nagkakausap dahil doon sa kanya. Hindi ko sinabing wala siyang utak, diba? Iniba mo na naman yung word ko. Kung yung tao naman yan, kung pre, alam mo kung sino ka, sana kinausap mo ko bago ka naniwala sa kanya. Diba? I-drop niya. Wala ako ron eh. Wala ako sa group chat nila bago. Noon may group chat sila ginawa kasi nag-alisan sa akin sa may dati ang Team Kabady kasi may group chat kami niyan. Tapos may mga umalis. Pero yung mga umalis naman dyan ay hindi naman lahat ay ngayon ay wala na kami. Ay may iba dyan naman na naayos naman namin yung mga gusot yung bawat isa sa akin. Hindi ako perpekto. Nung nangyari yung Team Kabady, nagkawatak-watak kami, ay may mga tao rin akong may mga nasabi rin ako. At alam niyo kung sino kayo o sino ka na nasabihan ko na humingi na ako ng tawad sa kanila. Mga tao na nasaktan ko dahil doon kasi akala ko ganoon nga, pero hindi naman pala ganoon. At nagkaayos naman. At ako naman ang taong pag nagkamali. Kasi sa yung mga pagkakataon na yun ay talagang gulong-gulo na ako kasi lahat na lang ng nakikita na naririnig ko ay pang down sa akin. So may mga nasabi rin ako na hindi dapat dahil sa pero again, inamin ko naman yun na nagkamali ako. Nagipag-usap mismo ako sa tao na yun. Again, hindi ko sasabihin, alam naman niya yan. At maraming salamat sa inyo na naging maayos kahit paano yung kahit naayos yung gusot, di ba? Yun yung ko guys, na sabi ko nung nagpagsalita ako ng mga salita dahil sa frustration, yun yung ko na sabi ko, ay nagiging gano'n na ako pala, nagiging ugali ko na yung ugali niya, yung sponsor na yun, sabi niya parang na mali na. So yun ang ipag-usap ako. At good thing naman bago mag New Year ay naayos yun. Humingi lang ako ng tawad, okay naman. So yun, ako again guys, pag ako may mali, humihingi naman ako ng tawad at umaamin ako. Pero hindi ako namimilit kung patatawarin ako, nagkamali ka, diba? Nagkamali ka, yung papatawarin ka o hindi, diba? Pero sa tingin ko naman ngayon okay naman kami. At maraming salamat sa inyo, sa iyo. Yun. So yun. Moving forward. Ngayon na, guys. Kahapon lang, kagabi lang. Diba? Kagabi lang uli. Pumunta ako sa live ng isang namin former team sa Team Kabady. Abay, ipinag-adya yata ng tadhana at ng pagkakataon. At inadya yata talaga ng Diyos na makita ko. Ewan ko lang, papagad, bakit ganun. Pero siguro, hindi ko alam eh. Kasi hindi naman ako talaga pumupunta ron eh. Hindi na ako pumupunta, guys, sa mga live nung mga ka-teammate ko dati. May mga pinupuntahan pa rin ako, pero hindi na lahat. Hindi gaya dati na pinupuntahan ko talaga lahat yung mga dating teammate ko sa Team Kabady. Abay yun, minsan lang ako pumunta. Minsan lang ako pumunta, nakabiti lang ako, guys. Ay, lumabas na naman ang pangalan ko. Na ganto na naman, may mga gano'n na naman, may pinira na naman ako. Abay, nagsalita. Yan na. Kagabi lang, guys. Ay, hindi ko na pigilan. Ang tagal ko nang nananahimik. Diba?
Matagal na akong nananahimik. Nagkaroon kayo ng sarili niyong team. Wala kayong narinig sa akin. Wala kayong narinig sa akin na pangbabash. Diba, wala akong narinig. Actually, masaya pa ako sa inyo. Abay, kagabi tinira na naman ako. Lahat ng sinabi mo sa akin ron, naka-screenshot. Lahat ng sinabi mo sa akin, scammer ako, scumbag ako, nandun sinabi, manluloko ako, sinabi mo. Tingnan natin. Tuloy mo lang yan. Ginagawa kong video na to para sabihin ko sa iyo na hindi mo na ako mabubuli. Lalabanan kita kahit saan. Kasi yung mga sinasabi mo puro kasinungalingan. Matanda ka pa naman. Hindi ka magpakatanda. Magpakatanda ka. Siniraan mo. Tinawag mo kami dati para magkaroon kayo ng hint kung sino to. Siya yung tumawag sa amin ng peke na Street Outlaws. Sinabihan ko, peke si Street Outlaws, peke si Noglex, peke si Sniper News. Siya yung nagsabi sa amin. Nananahimik kami, wala kaming ginagawa, o nananahimik ako, wala kaming ginagawa sa iyo. Tira ka ng tirang matanda ka. Matanda ka, magpakatanda ka para igalang ka. Magpakatanda ka para igalang ka. Nananahimik na yung mga tao. Nahimik na yung tao. Nananahimik na ako. Bakit tira ka pa rin ng tira? Lahat naman ng pinagsasabi mo ay hindi totoo. Ituloy mo lang yan. Tumigil ka na. Yan lang Actually, hindi naman tayo, ayoko naman may mga ganun, yung mga gulo-gulo. Ay, ganyan. Ayaw ko yung ganun, may gulo-gulo. Kaya lang, hindi ko alam paano ako lalaban sa'yo. Kasi, marami kang pera. Ang influensya mo sa social media dahil sa may marami kang pera, nakapag-sponsor ka, syempre, kung ako ang na-sponsor, iba naman dyan, na-sponsoran, maniniwala sa'yo sa sinasabi mo kasi ikay mabait eh. Mabait. Ang imahe mo mabait. Mabait eh. Siyempre, kung anong sabihin mo naman, isipin ng tao na totoo ang sinasabi mo. At yan yung weapon niya. Yes. Ngayon, pumupunta ulit sa isang team. Pumupunta ulit sa isang team. May mga sinusuportahan na naman. Sana hindi mabuwag yung team nyo. Sana hindi mabuwag yung team nyo kasi nandyan yung sponsor nyo. Ako wala akong pakialam dyan kung sino. Ako masaya na ako kung nasan ako ngayon. Masaya na ako kung wala akong views, wala naman akong stress. Masaya na ako kung anong meron ako. Diba? Kaya pala, ang reason yan, bakit tinira kami noon nila Street Outlaws. Sinabihan kami mga peke. Diba? Sinabihan kami mga peke. Kasi, nakita niya na sinuport ako ni Street Outlaws kasi gusto niya walang mag-support sa akin. Gusto niya walang manood sa akin. Yan ang gusto niya yung sponsor na yan. Gusto niya ako i-down. Gusto niya mapatunayan sa sarili niya na tama ang sabi niya na pag wala siya sa akin na hindi niya ako sponsor, ay babagsak ako. Awa ng Diyos, may nag-support naman. Marami nag-support sa akin. Hindi lang sila Street Outlaws. Ngayon, ang gagawin mo naman, siraan mo yung mga sumusupport sa akin. Sisiraan mo. Tatawag, sino ka?
para magsabi ng ganyan? Excuse me. Sino ka para magsabi? Feeling mo kasi Diyos ka eh. Ang feeling mo, Diyos ka. Ang feeling mo, ikaw ang may hawak sa lahat kasi may pera ka. Ha? Ang feeling mo, yan ang ganyan. Yan ang feeling mo. Yung mga marites dyan, ngayon, alam nyo na, kung kilala nyo yan, sponsor na yan, ako, handa ako makipag face to face na yan. Sabihin niya sa akin, mga sinasabi niya sa akin, pero hindi niya masabi. Sa comment section, I think, that was the last time, right, that, I'm gonna answer her comment through the comment section, through live stream, and it will never happen again. Dito, magbablog ako ng magbablog. Kung gusto mo, araw-araw tayo mag-vlog dito. Hindi mo na ako mabubuli. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Bulihin mo ako ng bulihin, hindi ako magpapabuli sa'yo. Kasi alam ko, tama ang lahat ng sinasabi ko. Alam ko, tama ang sinasabi ko. Dati pa nga, sabi mo, yung sinasabi mo scam, sabi ko sa akin, tinanong kita dati, di ba? Sa tingin niyo po ba, magkano pang na-scam ko sa inyo? Kasi nagpadala pa sila last sa akin. Doon siya nag-base din. Nung wala na siyang masabi na, aside from nakipag-party ako sa mga so-called scammer daw, nagkaroon ng dahilan. Kasi last, nagpadala sa akin noon, matagal na. Parang lumipas na mga isang buwan. Tapos nagkagulo na kami. Doon na inungkat, sabi niya. Kasi yung padala na yon, ay kung galing sa kapamilya niya, pinadala sa akin, tapos sabi sa akin na huwag mo nang lagyan ng kung ano gagastusin mo, gawin mo yan sa pagpa-feeding mo. Tapos sabi ko, 10,000 yun, 10,000. Sabi niya, nung nagpadala sa akin, pero hindi sa kanya, kaanak niya, mabait na tao yan, alam ko. Huwag mo nang resibuhan, sabi niya. Kasi sa akin, kumpiyansa naman ako na okay na hindi na talaga ako gaya ng ginagawa, usual ang ginagawa ko. Hindi, kasi sinabi na ng sponsor mismo, hindi yan sa kanya, kaanak lang niya, kaanak niya. Huwag na, okay na. Mag-ano ka, tawag dito, magpakain ka na lang sa mga bata, ganito, tumulong ka sa ganito, bigyan mo ng pera si ganito, bigyan mo ng pamasahe si ganito, ganito. Yan, yung ginawa ko. Buti na lang, hindi na ako nag-lista. Buti na lang, may naisip pa ako na mga kung ano ginasto. Kasi bumalik siya sa akin, nag-message sa akin, ay kailangan pala ng resibo. Sabi sa akin, kasi ang resibo sa akin, buti na lang, may natago akong mga resibo. Kaya paano yung mga ano yun. Hindi, kinompute ko lang ulit. Hindi ko na, kasi as per sponsor na wag mo nang yun lang yung last na hindi ko na, wala akong sinend sa kanya na, kasi usually pag may feeding kami, may pera, isinesend ko sa kanya. Kasi nga, hindi ko ginawa yun kasi nga, last sabi ng sponsor mismo na, wag na, ikaanak niya, i-umentre siya. Sabi niya, kailangan pala ng resibo. Ayan, naghagilap ako. Buti na lang may natabi ako. Pero feeling ko, sabi ko, kulang kasi nga may mga hindi ako naalala na, kasi nga kumpiyansa na ako na yan ang pagkakamali ko rin na nagkumpiyansa ako sa kanya kasi nga mabait naman na tao na hindi niya ako habulin doon sa resibo na yun. Kaya ang ginawa ko, may mga natago ako resibo, inano ko sa kanya, i-send. Ito po yung mga resibo. Pero yung mismo nagpadala sa akin, hindi nag-message sa akin na kailangan niya ng resibo. Siya mismo, kasi kaanak niya o anak niya, yun, ibinigay ko sa kanya,
Tapos sabi ko, kung may kulang po dyan, kung sa tingin nyo kulang yung ano ko, abunuhan ko na lang po, sabi ko sa inyo. Abunuhan ko na lang po. Kung kunyari kulang ako ng mga magkano, sa tingin nyo, abunuhan ko na lang po, sabi ko. Kung tingin nyo mali yung computation ko. Kasi nga, sabi niya kasi sa akin na wag na. Eh, biglang humingi. Diba? So, kaya, ang ginawa ko ay yun, binigay ko lang sa kanya. Yun. Ngayon, mabalik tayo doon sa ano. Diba? So yun. Ano pa ba sasabihin ko? Diba? Hinahamon kita, mag-vlog ka rin. Gusto mong mag-vlog. Diba? Patunayan mo lahat ng mga sinasabi mo sa akin. Diba? Patunayan mo lahat ng sinasabi mo sa akin. Kasi inumpisahan mo na naman ako eh. Nananahimik na ako. Ayoko talaga sa totoo lang. Ayoko na ng ganitong style. Kaya lang, ang tao kasi, pag hindi ka nagsalita, sasabihin guilty ka. Pag hindi ka nagsalita, sasabihin guilty ka. Diba? Pero siguro tama naman yung ilang buwan na nanahimik ako na kahit tinitira mo ako, eh, hindi na ako nagre-reply sa mga nakikita ko, sa mga comment section, sa mga live. Eh, pinangalanan mo ko. Abay, hindi pwede yan. Diba? Hindi mo na ako mabibili. Again, kung gusto mo, araw-araw kung i-content ka, at hindi ka tumigil, gagawin ko yan. Pero ito masasabi ko sa'yo, hindi mo na ako mabubuli at hindi kita urungan. Diba? Hindi kita urungan. Kasi ako, wala akong ginawang masama sa'yo. Ikaw lang ang lahat ng gumagawa niyan. Ikaw ang lahat ng gumagawa ng istorya na yan. Never ko iaalaw na ibuli mo ko. Pinapangalanan mo kasi ako eh. Kung mga patama-tama lang, kunyari, wala. Kasi kung walang pangalan eh, ayos lang. Kasi marami naman kuno ng scam sa'yo. Mamaya eh, yung pinapatamaan mo yung mga punong ng scam sa'yo. Pero sinabihan mo sa akin yung pangalan ko eh. Siguro, kahit sinong vlogger naman, siguro kahit sino, di ba? Kahit sinong vlogger, kahit sinong individual na i-name drop ay mag-reaction din. At siguro tama na yung pananahimik. Tama na yung pananahimik. Again, lalaban ako sa'yo. Tandaan mo yan.